Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 261. Hindi natin kayang saktan siya, kaya ng iba. Anong sabi mo? Patay na si Mr. Ghost. Hindi makapaniwalang tanong ni Abel na nakaawang ang bibig sa gulat. Dad. Anong klaseng basura ang nahanap mo para sa akin? Sinuntok siya ni Ricardo hanggang sa mamatay. He acted all tough before too, kunwari misteryoso at malalim. What the hell? Dad, saan mo nakita itong tinatawag na eksperto? May nanloko ba sa atin? Nakakainsulto ang tono ni Christina habang kinukwestiyon niya ang kakayahan ni Butch Ghost. Kung hindi lang siya sayang, matatakot kaya siya ng ganoon kay Ricardo. At ang anak niyang si Darwin ay hindi na kailangang lumuhad sa bastos na iyon. Nang marinig ito, namula ang mga talukap ni Abel at ang mga kulubot sa kanyang mukha ay tila nagpasma ng ilang beses. What did you say? Butch Ghost was punched to death by Ricardo. Christina, are you joking with me here? Sapat na para sa kanya ang pagkamatay ni Butch Ghost. Pero sinuntok hanggang kamatayan ni Ricardo. Paano ito naging posible? Siya ay nagmula sa isang makapangyarihang masamang sekta. Matalo man siya sa laban, hindi posibleng mapatay siya agad. Naisip niya na baka nagmalabis ang anak niya. Dad, muntik na akong mapatay ni Ricardo. How could I joke about this? Butch Ghost really were punched to death by him. He was completely useless. Ikinwento ni Christina ang nangyari habang si Abel ay matamang nakikinig. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Christina, huminga ng malalim si Abel at seryosong nagsalita, Christina, huwag mo nang pakialaman ulit ang lalaking ito. Malinaw kong masasabi sa iyo ngayon na hindi si Butch Ghost ang walang silbi kundi. Masyadong malakas si Ricardo. Nang marinig ito ni Christina ay napangiti si Christina at nagsalita sa nakakuyom na panga, so hahayaan na lang natin ang mga bagay na ganito. Huwag mong lunukan ang pride ko sa isang bagay na ganito. Ngumuso si Abel, lalamunan mo na lang ang pride mo kung madali lang o hindi. I've spoiled you bulok all these years making it so at your age now. Hindi mo pa alam kung paano pigilan ang sarili mo. If Haven hindi ka pa nakaranas ng anumang pagkalugi, pagkatapos ay magsimula ngayon. Hindi inaasahan ni Christina na ganoon ang sasabihin ng kanyang ama. Agad siyang napasigaw sa frustration. Abel felt both irritated yet sympathetic towards his daughter as he gruffly said, all right. Ang sinasabi ko lang ay hindi na natin dapat guluhin si Ricardo pero hindi ibig sabihin na hindi na siya kakayanin ng iba. Pinatay ng batang ito si Butch Ghost, sa tingin mo ba hahayaan ito ng Ghost Black Sect? Kailangan ko lang ipasa ang mensahe sa Ghost Black Sect at may mag-aalaga kay Ricardo. Ang Ghost Black Sect ay isang napakalakas na masamang sekta. Kahit malakas si Ricardo, hindi niya kakayanin ang kanilang paghihiganti. Nang marinig ito, tumigil sa pag-iyak si Christina at baka sa mga mata niya ang pananabik. Good. Dad, tama ka. Pinatay ni Ricardo si Butch Ghost. Natural na maghiganti ang sekta. Naghihintay lang ako na manood ng palabas. Samantala, sa kabilang panig, ang pribadong tiktik na sumusubaybay kay Ricardo ay nagpaalam kay Caden tungkol sa kanyang pagpasok sa pamilyang McLaughlin at nagdulot ng matinding kaguluhan. Ipinasa ni Caden ang impormasyong ito kay Isa. Matapos matanggap ang balitang ito, si Isa, na ngayon ay nasa ilalim ng house arrest ng pamilya Austin, ay nagkaroon ng masasamang ngiti sa kanyang mukha. Maraming tao ang nasaktan ni Ricardo. Tignan natin kung gaano katagal niya kayang tumalon. Bastard! Mamamatay ka! Mamamatay kang kawawa! Matapos iwan ang pamilyang McLaughlin na may hawak na iba't ibang bagong pinong elixir, direktang nagmaneho si Ricardo patungo sa ari-arian ng pamilya Graham. Minsan na siyang dinala ni Mason doon sa auction event nila kaya alam ni Ricardo ang daan niya. Siya mismo ang nagligtas kay Declan at may ipinangako sa kanya si Jared bilang kapalit ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang nakikitang Heavenly Spirit Jade. Hindi lang iyon kundi noong huling pagkakataon ay sinubukan pa niyang pilitin siyang isuko ang formula sa iyon ng Nourishing Essence Pill sa isang matandang lalaki. Nilinaw na ni Ricardo na pupunta siya doon para humingi ng Heavenly Spirit Jade habang gumagawa ng hindi kinakailangang background story.
Kung walang ginawa tungkol dito, tiyak na iisipin ng pamilyang Graham na siya ay natatakot o mas masahol pa sa paghihinala sa kanya bilang puno ng mainit na hangin mula sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay ang paghihiganti at problema kasama nito na maaaring makahadlang sa hinaharap na pagbebenta ng mga elixir pati na rin ang pagsisikap nilang makuha muli ang kanyang mga formula. Sa makatuwid ang usaping ito ay dapat na malutas kaagad, maagap na malutas doon. Bilang karagdagan sa lahat ng mga kadahilanang ito na binanggit sa itaas, gusto din ni Ricardo ng higit pang mga mapagkukunan ng paglilinang mula sa pamilya Graham kung maaari. Bandang tanghali, dumating si Ricardo sa kanlurang suburb ng Edoland kung saan matatagpuan ang ari-arian ng pamilya Graham. Ilang milya ang layo mula sa ari-arian ng pamilya Graham, nakasalubong ni Ricardo ang ilan sa mga gwardya ng pamilya sa kalsada. Stop! This is private property. Lumiko kaagad. Ang isa sa kanila ay nag-hand gesture para sumenyas kay Ricardo na huminto at malamig na binalaan siya. Pagkababa ni Ricardo sa kanyang sasakyan, mahinahong sinabi ni Ricardo, sabihin mo sa iyong amo na narito si Ricardo Willis upang makita siya. Nagpalitan ng tingin ang dalawang gwardya nang makita kung gaano kalmado at kumpiyansa ang itsura ni Ricardo. Hindi sila sigurado kung sino siya o kung ano ang kanyang intensyon. Wait here, sabi ng isa kay Ricardo bago naglakad palayo at tumawag sa telepono. Maya-maya, bumalik siya na may magalang na tono at sinabing, Mr. Willis, please follow me. Samantala, sa isa sa mga reception room sa estate ng pamilya Graham. Si Matthias, ang pinuno ng pamilya Graham ay nakaupo doon kasama si Harley, ang alchemist, at si Jared, ang kanyang katiwala. Mayroon ding ilang matatandang naruroon na pawang mga eksperto sa mga kasanayan sa pakikipaglaban na nalampasan si Apicia. Namumutla pa rin si Harley matapos masugitan ni Ricardo noong nakaraang pagkakataon. Hindi pa siya fully recovered. Mas masama pa ang itsura ni Jared. Nasample na siya ni Ricardo na nag-iwan sa kanya na parang tulala na may baluktot na bibig at mata na puno ng sama ng loob. Siyempre, hindi naman talaga siya tanga. Buti na lang nasira ang ilang nerbiyos dahil sa sampal kaya tila malabong gumaling pa siya ng lubusan. Haha! Itong binatang nagngangalang Ricardo talaga ang naglakas loob na sumama. Si Matthias ay humigop ng kanyang tsaa na parang nag-e-enjoy ng husto. Ang yabang talaga ng batang ito. Sa loob ng maraming taon ay wala pang nang ahas na maging mapangahas sa harapan natin. Malamig na tumikim ang isang matanda na may puting balbas. Mr. Graham. You must help me seek justice for myself and Harley, wika ni Jared sa naaagrabyado na tono na puno ng kalungkutan. Bahagyang kumurap ang mukha ni Matthias bago walang pakialam na tumango, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang dapat gawin. Binigyan ni Harley si Jared ng makahulugang tingin ngunit nanatiling tahimik. Nandito siya. May biglang sumigaw na nagpaalerto sa iba pang naruroon. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang matangkad na figure na nagmamayabang papunta sa sala kung saan maraming eksperto. As if, walang pag-aalinlangan. Parang ito ang kanyang home turf. Kabanata 262 sapat na ako sa aking sarili. Nang makitang pumasok si Ricardo, iba-iba ang ekspresyon ng mukha ni Matthias at ng iba pang mga Graham. Ikinagagalak kung makilala kayong lahat. Pumasok si Ricardo at sinalubong sila ng may kumpiyansang bow. Tiningnan siya ni Matthias ng taas-baba bago hinampas ang upuan. Anak, may ideya ka ba kung anong klaseng gulo ang nararanasan mo sa pagpunta mo rito? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Sa puntong ito, hinailan ni Ricardo ang isang kalapit na upuan nang hindi tinanong at umupo. Kamatayan. Hindi mo yata ako papatayin. I assume na ikaw ang pinuno ng pamilya Graham. Napatingin si Ricardo kay Matthias na nakaupo sa main seat. Napangisi si Matthias sa sinabi niya. Pinandilatan ng matandang katabi si Ricardo, naglabas ng nakakatakot na aura sa kanya. Anak, bakit hindi ka namin patayin pagkatapos mong sakta ng mga tao namin mula sa pamilya Graham? Itinuro ng matanda si Jared na nakasuot pa rin ng mga benda sa ulo na may baluktot na mga mata at bibig. Galit na tinitigan ni Jared si Ricardo na may hinanakit sa mga mata.
Nandito ka ba para mamatay o humingi ng awa? Isuko mo ang formula mo sa Nourishing Essence Pill at lampuin mo ang sarili mo bilang paghingi ng tawad. Baka iligtas namin ang buhay mo. Hearing this, Ricardo coldly laughed while shaking his head, die or beg for mercy. Sorry pero hindi ko rin intensyon. He then pointed towards Jared while asking Matthias, is he now speaking for your entire Graham family? Is it really time for him to speak? Ano ang sinabi mo? Si Jared ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga baluktot na labi. Jared, tumahimik ka. Nakakunot ang noo ni Matthias habang malamig na saway sa kanya. Oo. Ang katiwala ng pamilya Graham ay masama ang tingin kay Ricardo ngunit sa huli ay hindi siya nang ahas na suwayin ang utos ni Matthias. Sa sumunod na segundo, tumayo si Matthias habang malamig na sinabi, Anak, ano man ang mangyari ngayon, sinasaktan mo ang mga tao mula sa aking pamilya. Hindi ito maaaring balewalain. Maliban kung magbayad ka ng sapat na presyo o magpakita sa amin ng isang bagay na sapat na mahalaga na makapagliligtas sa iyong sarili. Natatakot ako na walang paraan palabas dito. Hey! Anong klaseng presyo ang kailangan kong bayaran? Anong uri ng mahalagang bagay ang dapat kong ipakita? Tanong ng isang mukhang curious na si Ricardo. Ngumisi si Matthias. Gusto ko talagang malaman kung gaano kalakas ang loob ng isang tulad mo na saktan ng isang tao mula sa aking pamilya ngunit mayroon pa ring katapangan na lumakad papunta sa aming pintuan. Kung may background ka, mas mabuting magsalita ka na. Ngumiti si Ricardo at umiling. I don't need any background. Just based on myself, would you sit down and talk with me? Naniniwala ka ba? Si Matthias at nanlamig agad ang mukha niya. Then he sneered, base sa sarili mo. Malamig ding sumangot si Jared, Sir, huwag ka na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Tanggalin mo na siya tapos pilitin mong iabot ang formula ng Nourishing Essence Pill. Sinampal siya ng ganito ni Ricardo at gusto niyang balatan si Ricardo ng buhay para mailabas ang galit. Tama, base lang sa sarili ko. Nanatiling kalmado si Ricardo at ngumiti. Nang makita ang reaksyon niya, lalo pang naghinala si Matthias. Bagamat hindi binanggit ni Ricardo ang kanyang background mula sa simula hanggang sa katapusan, ang paraan ng kanyang pagkilos ng walang takot ay nagdulot ng hindi katiyakan ng mga tao tungkol sa kanya. Anak, dahil wala kang background, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nang matapos siyang magsalita, isang malakas na aura ang bumungad mula kay Matthias patungo kay Ricardo na parabang gagawa siya ng paraan. Gayunpaman, sa sandaling ito, kalmadong dumukot si Ricardo sa kanyang bulsa at naglabas ng isang basong bote bago ito inihagis kay Matthias ng walang pagmamadali. I said I didn't need to reveal my background. You will still sit down with me for a good talk. Biglang sinalo ni Matthias ang bote ng salamin ngunit pagkatapos matitigan ng malalim si Ricardo saglit ay nagtanong, ano ito? Sa loob ng bote ng salamin ay may ilang mga bagay na hugis tableta. Sa pagkakataong ito ay naningkit ang mga mata ni Harley na mabilis na lumapit sa kanila, Sir, let me see. Tumango si Matthias bago iniabot sa kanya ang bote ng salamin. Matapos itong buksan, sumangot-singhot si Harley bago maingat na suriin ang bawat tableta sa loob ng isa-isa, ito lahat. Pills. Tanong niya na may ekspresyon sa mukha ng hindi makapaniwala. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon, oo. Ang mga berde ay meridian opening pills. Ang asul ay energy returning pills. Ang pula ay minor revitalizing pills. Saglit niyang ipinakilala ang mga tabletang ito kasama ng mga epekto nito. Pagkatapos makinig, lahat ng naruroon mula sa pamilyang Graham ay nagpakita ng mga sorpresang ekspresyon. Ang lahat ng mga tabletang ito ay nilinis mo. Diretso ang tingin ni Harley kay Ricardo na hindi makapaniwalang nagtatanong. Bagamat maaaring pinuhin ng ilang alchemist sa pamilyang Graham ang ilang uri ng mga pildores, mayroon lamang silang 2 o 3 uri sa kabuuan na dahilan kung bakit walang maraming uri o dami sa mga auction na gaganapin ng pamilya Graham. Sa pagkakataong ito, hindi inaasahang uminom si Ricardo ng 8 iba't ibang uri ng tableta ng sabay-sabay.
Paanong hindi siya magugulat? Mayroong kahit isang Meridian Opening Pill, na isang top-grade na tableta na maaaring magbukas ng mga Meridian ng mga martial artist, pati na rin ang isang Minor Revitalizing Pill, na isang sagradong gamot para sa pagpapagaling. Ano sa tingin mo? Nakita ni Ricardo ang reaksyon ng pamilya Graham at hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng anuman bago. Sila ay dapat na isang sinaunang martial arts na pamilya. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng mga tabletang ito kasama ang nakaraang Nourishing Essence Pill ay mga mababang kalidad na tabletas lamang. Hindi man lang sila itinuring na tunay na mga tabletas sa kanyang memorya ng paglilinang. Sa sandaling ito, tumingin si Matthias kay Harley at tumango. Kinuha ni Harley ang pulang Minor Revitalizing Pill at nilunok ito. Biglang namula muli ang mukha ni Harley mula sa pamumutla dahil sa injury ni Ricardo kanina. Ang mga sugat na nanatili sa kanyang katawan ay gumaling na sa ilang sandali. Totoo iyon. Excited na bulalas ni Harley. Sa sumunod na segundo, huminga ng malalim si Matthias at tumingin kay Ricardo na may mga mata na biglang naging palakaibigan. Ngumiti siya ng matamis at sinabing, "Dalhin mo si Mr. Willis ng tsaa. Masarap na tsaa. Mr. Willis, dahil nailabas mo ang mga tabletang ito, sa palagay ko gusto mong makipagtulungan sa amin, tama?" Tanong ni Matthias na may ngiti sa labi. Of course. Gaya ng sinabi ko kanina, kung gusto mong magbenta ng alinman sa mga pills na ito kasama na ang Nourishing Essence Pills, then we can also collaborate together. Tumango si Ricardo saka ipinaliwanag kung ano ang gusto niya mula sa kanilang pagtutulungan, pero ang gusto ko ay pangmatagalang pagbabahagi sa halip na isang beses na benta. Walang problema yun. Siyempre hindi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumango si Matthias bilang pagsang-ayon. Ang mga benepisyong makukuha ng pamilya Graham sa pakikipagtulungan kay Ricardo ay kitang-kita kung pumayag siyang magtulungan sa iba't ibang uri ng mga formula ng tableta. Baka may sapat pa silang kumpiyansa na makipag-ayos o makipagkalakalan sa mga nakatagong pamilya o sekta na iyon. Natural na naunawaan ni Matthias na ang pagpilit kay Ricardo na direktang ibigay ang mga formula ng tableta ay magiging kamangmangan. Bukod dito, nag-alinlangan din siya kung galing ba talaga si Ricardo sa mga ganitong makapangyarihang pamilya sa kabila ng hindi niya inamin o ibinunyag tungkol dito sa kabuuan ng kanilang pag-uusap. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Matthias, lalo niyang nalaman na si Ricardo ay hindi kapani-paniwalang misteryoso. Chapter 263. Wala akong nasabi. Sa pagkakaalam niya, ang mga nakatagong pamilya at sekta na iyon na nagpadala sa kanilang mga inapo upang magsanay ay madalas na ginagawa ito ng palihim, na hindi pinapayagan ang kanilang mga inapo na ibunyag ang mga detalye ng kanilang pinagmulang pamilya. Tanging ang mga lumaki sa kanilang sarili ang may mga kwalipikasyon upang makakuha ng isang tiyak na posisyon sa loob ng pamilya. Si Ricardo ay malamang na isa sa mga taong ito. Kung wala siyang background, paano siya nakagawa ng napakaraming elixir, na ang ilan ay mataas ang kalidad? Tumanggi si Matthias na maniwala na ang taong ito ay isang ordinaryong secular na eksperto lamang. Mr. Willis, anong background mo? Would you mind telling us? Pansamantalang tanong muli ni Matthias. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa mga sekreto ni Ricardo. Gayunpaman, nang marinig ni Ricardo ang tanong na ito, sumimangot siya at sumangot ng malakas. I told you I don't have any background. And your family is not even considered a hidden family. Interesante ba para sa iyo na magtanong tungkol sa mga bagay na ito? Huwag mong itanong kung ano ang hindi dapat itanong. Sabihin mo lang kung handa kang makipagtulungan sa akin. Nang marinig ang tugon na ito mula kay Ricardo, nanlamig ang ekspresyon ni Matthias. Kahit na ang mga high-level na miyembro ng pamilyang Graham na naruroon ay hindi maiwasang mabigla sa kaibuturan. Ang mga salita ni Ricardo ay walang alinlangan na medyo mayabang at tila mistulang mababa ang tingin niya sa pamilya Graham. Gayunpaman, kasama si Matthias mismo pati na rin ang iba pang matatanda na naruroon sa eksena ay hindi nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan o galit sa kanya. Isang hidden clan. Ang katotohanang nasabi ni Ricardo ang gayong mga salita ay sapat na katibayan para sa maraming bagay.
Paano malalaman ng mga ordinaryong tao sa lipunan ang mga bagay na ito? At ayon sa sinabi ni Ricardo kanina, parang wala man lang siyang pakialam sa level of existence na ito hidden families. Hindi kaya. Na siya ay umusbong mula pa noong unang panahon. Hindi nakapagtataka. Hindi katakataka kung bakit siya ay napakabata ngunit nakatuntong na sa official realm at gumawa ng napakaraming iba't ibang uri ng elixir. Naiintindihan ko na. I apologize for my impertinence, Mr. Willis. Pinigilan ni Matthias ang kanyang inner shock at ngumiti ng paumanhin, kooperasyon. Tiyak na handang makipagtulungan sa iyo ang pamilyang Graham, Mr. Willis. Yes. It would be our honor if we can work together with you, Mr. Willis. Mabilis ding ipinahayag ni Harley ang kanyang pagsang-ayon habang ang ibang mga eksperto sa antas ng senior ay umalangaw-ngaw din. Mabuti kung ganoon. Basta't tapat ka sa pakikipagtulungan sa akin, pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang pagpapakilala ng iba pang mga uri o kahit na mas mataas na grado ng elixir. Kalmadong wika ni Ricardo habang palihim na natatawa sa reaksyon ni Matthias kasama ang lahat ng ibang miyembro na naruroon mula sa pamilya Graham. Alam niya na ang mga taong ito ay tiyak na hindi alam kung paano malaman ang kanyang background, ngunit wala siyang pakialam. Wala siyang sinabi, kaya mahulaan nila ang lahat ng gusto nila. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Matthias at ng iba pa. Mahusay. Umupo tayo at pag-usapan ang mga detalye ng ating pakikipagtulungan, sabi ni Matthias. Mr. Willis, hindi ka hahayaang mawalan ng pamilya Graham. Gayunpaman, umiling si Ricardo at biglang naging dominante ang matatalas niyang mata habang nagsasalita ito na may bahid ng pagmamataas sa tono. Not so fast. Before we can talk about it, I think there are some accounts to be settled. Nang matapos siyang magsalita, tumayo siya at naglakad patungo kay Jared na may malamig na ekspresyon sa mukha. Natigilan si Jared sa biglaang paggalaw nito at naghihinala siyang tumingin kay Ricardo. Anong gusto mo? I can tell na parang galit ka sa akin. Malamig na ngumisi si Ricardo. Ito ang teritoryo ng pamilya Graham, ano ang gusto mong gawin? Gulat na bulalas ni Jared bago bumaling kay Matthias at sa ilan pang eksperto mula sa pamilya Graham para humingi ng tulong, Sir. Elders. Kumurap ng ilang beses si Matthias bago bahagyang umiling bilang senyales sa iba na huwag magmadali. Sa puntong ito, itinuro ni Ricardo si Harley at nagngangalit ang mga ngipin kay Jared, iniligtas ko ang buhay ng iyong young master ngunit hindi mo pa natupad ang iyong pangako. Sa halip, dinala mo ang matandang ito para pilitin ako. Kung dahil lang sa takot mong suwi ng utos ng iyong angkan, kung gayon kahit na pumagitna ka sa amin imbes na pilitin mo ako sa matandang ito, hindi kita sinisisi o inakusahan. Ngunit noon ay wala kahit isang onsa ng pag-aalinlangan o pagkakasala sa iyong bahagi. Sinubukan mo pang tapusin ang buhay ko kanina. Kung hindi kita papatayin ngayon, iisipin ng iba na madali akong biktima. Dahil sa sinabi nito, mariing naningkit ang mga mata ni Ricardo habang hinahampas ang mukha ni Jared. Boom! Basag! Sa sandaling dumapo ang sampal na ito sa noo ni Jared, agad na nabasag ang kanyang bungo, at wala siyang ingay na natamba. Ikaw! Galit na sigaw ng isang senior member mula sa pamilyang Graham nang makita ang ganitong kalupitan na naganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, muli silang kinaweyan ni Matthias na senyales na huwag silang gumawa ng anumang aksyon nang walang ingat. Sa pagkakataong ito, malalim na tumingin ang punong guro sa mga mata ni Ricardo, nagbigay ng isang huling sulyap sa bangkay ni Jared, ngunit hindi na nagsalita pa. Kung ibang tao ang nang-ahas na pumatay sa loob ng teritoryo ng pamilya Graham, agad na kumilos si Matthias nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iba si Ricardo pagkatapos ng lahat. Sa kanyang mga mata, ito ay isang tapos na deal, ang malaking shot mula sa ilang malakas na puwersa ay dumating na. Hindi kayang mawala ng mukha ang mga katulad niya at hindi maghayganti. Ang pamilya Graham ay nasaktan noon si Ricardo, na naging sanhi ng pagkamatay ng isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Ngunit ngayon ay nakamit niya ang malaking markang ito. Hanggat maaari silang magpatuloy sa paggawa ng magkasama, magiging sulit ang pagkamatay ni Jared.
Mr. Willis, pwede ba tayong mag-usap? Nakangiting tanong ni Matthias na parang walang nangyari. Oo, casual na sagot ni Ricardo pagkatapos magpunas ng kamay. Nang hapong iyon sa labas ng estate ng pamilya Graham, tinulungan ng ilang kabataang miyembro ng pamilya Graham si Ricardo na ikarga ang isang kahon na puno ng spirit jade sa kanyang sasakyan sa kahilingan ni Matthias. Bilang karagdagan doon ay mga pakete ng mga halamang gamot na higit sa 100 taong gulang. Mr. Willis, sana ay magkaroon tayo ng magandang kooperasyon sa hinaharap. Magalang na yumuko si Matthias at nagpaalam. Good. Aalis muna ako. Walang pakialam na tumango si Ricardo bago ihakbang ang pedal ng gas at mabilis na nagmaneho palayo sa dikalayuan. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang negosyo ngayon ay ganap na nalutas. Nakipagkasundo din siya sa pamilya Graham. Ibinigay niya ang mga formula at pamamaraan ng pagpino para sa ilang elixir sa pamilyang Graham na gagamitin ng kanilang mga alchemist sa paggawa ng mga elixir na ito. Ang kalahati ng kanilang ibinenta ay mapupunta sa mga kita ni Ricardo habang tinupad ng pamilya Graham ang kanilang pangako sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalahati ng kanilang inventaryo na binubuo pangunahin ng 300 pounds na nagkakahalaga ng spirit jade kasama ang mga libreng halamang gamot na mahigit 1 siglo na ang edad bilang kilos ng mabuting kalooban. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag pagkatapos ng napakaraming tensyon sa buong negosasyong ito. Lahat ng ito ay bahagi ng psikolohikal na digmaan ngunit buti na lang nanalo siya. Ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang nasa loob ng kahon na iyon na puno ng spirit jade sa kanyang ball ay nakaramdam siya ng pananabik kung gaano siya kalakas. Kabanata 264 Ang pagpatay ay isang sining. Nang gabing iyon, naka-cross-legged si Ricardo sa looban. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mga tipak ng spirit jade na lumutang sa kanyang paligid. Habang sinasanay niya ang Dragon Soul Immortal Technique, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang nakuha mula sa Spirit Jade at hinihigop sa kanyang katawan sa bawat paghinga niya. Hindi tulad ng ibang mga cultivator, ang tunay na enerhiya ni Ricardo ay hindi nakuha sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan ngunit sa halip ay pinumula sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Ang pinaghalong totoong enerhiya na ito ay naglalaman din ng enerhiya ng dragon na damaloy palabas sa kanyang dragon kidney. Ang halo-halong totoong enerhiya na ito ay mas malakas kaysa sa regular na tunay na enerhiya na matatagpuan sa katawan ng ibang mga magsasaka. Bukod pa rito, ang pisikal na katawan ni Ricardo ay nabago sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng enerhiya ng dragon, na ginawa siyang mas malakas kaysa sa iba sa kanyang antas. Pinangalanan ni Ricardo ang Mixed True Energy na ito bilang True Dragon Energy. Habang siya ay sumisipsip ng higit at higit na espiritual na enerhiya, hindi lamang ang kanyang likidong larangan ng elixir ay naging mas siksik kundi ang True Dragon Energy ay napuno din ng kanyang mga meridian. Bukod dito, isang malaking halaga ng True Dragon Energy ang tumagos sa kanyang mga kalamnan sa pamamagitan ng mga meridian upang higit na pinuhin ang mga ito. Ang kanyang mga hibla ng kalamnan ay naging mas siksik habang lumalabag muli sa kanilang mga limitasyon. Habang si Ricardo ay nakaupo doon na naka-crossleg na may mga damit na lumilipad na walang hangin sa paligid niya. Ang isa ay makakakita ng perpekto ngunit sumasabog na mga linya ng kalamnan sa ilalim ng mga ito. Kinabukasan, madaling araw nang sumikat ang araw sa abot tanaw, biglang iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga piraso ng spirit jade na naubos na ng kanilang espiritual na enerhiya. Sila ngayon ay lumitaw na mapurol at walang buhay. Isang nakakatakot na banal na liwanag ang bumaril tulad ng dalawang matalas na talim mula sa mga mata ni Ricardo bago mabilis na itinago muli. Sa isang malakas na tunog na parang isang pagsabog na tumutunog ng 2 beses habang siya ay tumayo ng tuwid. 2 suntok ang itinapon sa manipis na hangin at pinipiga ito hanggang sa pumikit ito sa kanilang puwersa. Nakakamangha ang pakiramdam. Naabot ko na ba ang apishya mid-level? Isang ngiti na puno ng pananabik ang kumalat sa mukha ni Ricardo nang mapagtanto niya na sa magdamag ay nasira niya ang isa pang maliit na kaharian na umaasenso sa mid-level na yugto ng paglilinang ng apishya.
Ang kanyang likidong larangan ng elixir ay naging masiksik. Kung ang unang pagpasok sa yugto ng paglilinang ng Apisia ay parang pagpiga ng mga lobo ng tubig, ngayon pagkatapos ng paglilinang ng ilang panahon, ang larangan ng elixir ni Ricardo ay parang naging mercury ball sa halip naglalaman pa rin ng tunaw na tunay na enerhiya ngunit ang kalidad nito ay sumailalim sa napakalaking pagbuti. Hindi lang iyon, ngunit pagkatapos na masustansya ang kanyang mga kalamnan gamit ang True Dragon Energy muli, naramdaman ni Ricardo ang kanyang kabuoang lakas na tumaas ng higit sa 5 beses. Sabado ngayon. Matapos gumugol ng ilang araw sa pagpapagaling sa Emerald Green Estates at mag-almusal, nagpaalam si Emerson sa Ricardo at umalis. Kailangan pa niyang tulungan si Ricardo na magbenta ng nourishing essence pills. Bagamat nakipagkasundo siya sa pamilya Graham, kailangan pa rin ni Ricardo na ibenta ang mga ito. Kasabay nito, naghahanap din si Emerson ng mga angkop at maaasahang kandidato para sanayin para sa hinaharap na trabaho para sa Ricardo. Bago umalis, binigyan siya ni Ricardo ng 2 piraso ng Heavenly Spirit Jade para mabilis niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Daddy, Sunday ngayon. Paglalaruan mo ba ako? Nang matapos ang kanyang pagkain, umakyat si Nora sa likod ng kanyang ama at yamakap sa kanyang leeg. Ngumiti si Ricardo at tumango, sure. Saan mo gustong pumunta? Bawat buwan na iniisip niya ang posibilidad na magkasakit si Nora dahil sa kalagayan nito, parang dumudugo ang puso niya. Mas lalo siyang naging doteng sa kanya bilang isang resulta habang pinahahalagahan ang kanilang masasayang sandali na magkasama. Ngayon ay walang ibang nangyayari kaya syempre maghapon siyang kasama ng kanyang anak na babae. Gusto kong pumunta sa amusement park at sumakay sa carousel horse o pirata ship. Tuwang-tuwang sabi ni Nora. Okay then let's go. Tuwang-tuwa na sinundo ni Ricardo ang kanyang anak habang patungo sila sa Marin Island sa Edoland bandang 7 AM pagkatapos umalis sa Emerald Green Estate sa pamamagitan ng highway bridge. Matapos magmaneho papunta sa tulay, hindi nila namalayan na may jeep na SUV na tahimik na nakasunod sa likuran nila nang hindi napapansin sa daloy ng trapiko. Ang mga paraan ng pagsubaybay nito ay hindi kapani-paniwalang sophisticado na nagpapahiwatig ng espesyal na pagsasanay mula sa driver nito. Naupo sa tabi ang isa pang lalaki na nag-iyelong ekspresyon bago nagtanong, Dagger, sigurado ka bang sasakyan sa unahan ang target natin? Tumango si Dagger, I've been investigating secret for many days now. Ito talaga ang target natin. President, dapat ba natin siyang patayin? Malamig na sumangot ang Pangulo bago tumango ng mariin, syempre kailangan nating patayin ang sinumang maglalakas loob na guluhin ang ating misyon sa Blood Slaughter Association. Damn it, ang huling misyon na yun ay dapat ang una para sa ating Blood Slaughter Association, ngunit sinira ito ng taong ito. Kailangan natin siyang patayin at patunayan ang ating lakas. President, tama ka, tumango si Dagger bilang pagsang-ayon. Ang Blood Slaughter Association ay isang bagong nabuong assassin organization na tumatakbo sa lungsod. Si Maki Davis ang pangulo nito habang si Dagger ang pinuno ng pangkat na nabigong itaboy si Dale sa kanilang huling misyon. Ngunit ngayon ay huminto si Ricardo sa isang gasolinahan sa malapit at pumasok sa isang convenience store habang ang kanyang sasakyan ay nilagyan ng gatong. President, ito ang taong hinahanap namin, pagkumpirma ni Dagger nang makita si Ricardo. Sige, ipaubaya mo sa akin. Panoorin mo kung paano ko siya papatayin ng walang nakakapansin, sabi ni Maki habang naglalabas ng miniature time bomb mula sa kanyang bag. Dagger, tandaan mo na ang pagiging assassin ay iba sa pagiging mersenaryo sa ibang bansa. Ang pagpatay ay isang anyo ng sining at lalo na dito. Dapat nating gawin ito ng walang nakakaalam, paalala ni Maki sa kanya bago inilagay ang bomba sa ilalim ng sasakyan ni Ricardo ng maingat. Bilang isang taong sumailalim sa pagsasanay bilang isang mersenaryo mismo, ang mga kasanayan ni Maki ay kahanga-hanga. Matapos matagumpay na maitanim ang bomba sa ilalim ng sasakyan ni Ricardo nang hindi napansin, siya at si Dagger ay nakamasid ng mabuti mula sa kanilang jeep na nakaparada sa malapit. Matyaga silang naghintay sa labas hanggang sa bumalik si Ricardo na may dalang merienda at inumin.
Gayunpaman, sa paglapit pa lamang niya sa kanyang sasakyan, may nakatawag sa kanyang atensyon isang mahinang, drip-drip, na tunog na naging dahilan para hindi siya mapalagay bigla. Agad niyang dumukot sa kanyang bulsa at naglabas ng isang pilak na karayom bago maingat na inilibot ang paligid. Nagkunwaring itinali ang kanyang mga sintas ng sapatos, pinulot niya ang isang manipis na wire sa bomba at binuwag ang nakatime na pampasabog. Kabanata 265 ang mabait na mamamatay. Huling beses ng I-escort si Connor, hindi lang si Stephen ang kachat ni Ricardo at ang iba pa sa sasakyan. Sa daan, tinuruan din nila si Ricardo ng maraming kasanayan sa militar. Pambihira na ngayon ang alaala ni Ricardo. Matututo siya ng maraming bagay ng sabay-sabay. Maaaring hindi siya kasing husay ng mga espesyal na puwersa at mga elite ng militar sa mga tuntunin ng mga propesyonal na kasanayan sa militar, ngunit ang ilang mga pangunahing bagay ay hindi rin makakapigil sa kanya. Si Maki, ang presidente ng Blood Slaughter Association, ay naglagay ng nakatime na bombang ito na talagang hindi maganda ang ginawa. Nakakonekta lang ito sa isang timer sa pamamagitan ng mga simpleng wire. Kung tutuusin, mahirap makakuha ng masyadong advanced na mga kalakal dahil mahigpit silang kinokontrol sa bansang ito. Si Stephen at ang iba pang mga gwardya mula sa security zone ay nagturo kay Ricardo kung paano lansagin ang mga simpleng bombang ito noon. Kaya pagkatapos na matuklasan ito sa pagkakataong ito, madaling nalutas ito ni Ricardo. May gustong pumatay sa akin. Pagkasakay sa kotse, inihagis ni Ricardo ang nalansag na bomba sa isang drawer sa kotse habang patuloy na nagbabago ang kanyang mukha. Daddy, anong meron? Nakita ni Nora na hindi tama ang ekspresyon ng kanyang ama at kumurap ang kanyang mga mata na nagtatanong. Wala lang. Baby girl, humanda ka. Kailangan ko ng magmaneho. Ngumiti si Ricardo nang hindi na nagpakita pa sa harap ng kanyang anak. Ilang sandali pa, pinanood nila ang Bentley Mulsanne na nagmamaneho palabas ng gasolinahan at tahimik na sumunod muli ang jeep. Hindi nagtagal, nakita na lamang nila ang sunroof ng Bentley Mulsanne na bumukas, na nagpapakita ng isang kaibig-ibig na maliit na ulo sa loob. Lalala. Gusto kong maglaro sa amusement park. Lalala. Gustong sumakay ng kabayo. While driving on one hand, Ricardo showed slightly stern expression. Nora, bumaba ka na. Umupo ka ng maayos at huwag kang magulo. Hindi pwede. Matigas na sabi ng batang babae. May mga itim na linya sa noo si Ricardo. Nora, kapag hindi ka umayos, magagalit ako. Sa 5 taong gulang ang mga bata ay malikot kung minsan kaya't si Nora ay walang kitaliwasan. Nang marinig ito ng kanyang ama, nag-atubili si Nora na umupo pabalik. Ang kulit mo, binubuli mo ako. Samantala, sa jeep na iyon sa likod nila. Nakita ni Maki ang maliit na ulo na lumabas mula sa sunroof kanina, agad na nagbago ang mukha niya. Sa sumunod na segundo, puno ng pakikibaka ang kanyang mga mata. Damn it, nagdala ng bata itong anak na lalaki. God damn it. Hinamplas ni Maki ang upuan sa tabi niya, nag-aalalang sinugod si Dagger, bilasan mo silang abutin. Tigilan mo ako sa bastos na ito. When we kill him doesn't matter, but not this time. Regardless, inosente ang bata. Tumango si Dagger bilang pagsang-ayon. Biglang may sumulpot na jeep at mabilis na bumilis patungo sa hinahabol nilang Bentley Mulsanne. Binabantayan ni Ricardo ang anumang senyales ng panganib mula nang matuklasan ang nakatime na bomba. Sa pagmamadali ni Dagger na pigilan ang Bentley, madali silang nakita ni Ricardo. Sinusubukan ba akong patayin ng mga tao sa kotseng ito? Nanlamig ang mga mata ni Ricardo habang iniisip ang sarili. Gayunpaman, sa pagsasaalang-alang na si Nora ay nasa kanilang sasakyan pa, nagpasya siyang huwag na munang harapin ang mga ito at sa halip ay tumutok na lamang sa paglayo. Boss! Ang Bentley Mulsanne ay biglang bumili sa isang dagandong. Damn! Nagmura si Dagger nang mapansin niya ang kanilang hinahabol. Nahanap na daw niya tayo at binibilasan niya. Habulin mo siya. Bilis! Udyok ni Maki. Hindi tayo makakahabol. Ang lalaking ito ay may mahusay na kasanayan sa pagmamaneho at ang kanyang kotse ay mas mahusay kaysa sa atin.
Walang magawang sabi ni Dagger. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Bentley na kanilang hinahabol. Paano maihahambing ang kanilang jeep? Busina mo! Busina mo! Galit na sigaw ni Maki bago idinikit ang ulo sa bintana at sinigawan si Ricardo, ihinto mo ang sasakyan mo. Sinasabi ko sa iyo tumigil ka. Bumusina bumusina. Narinig ni Ricardo ang pagbusina mula sa likuran at nakita niya ang isang binata na nakadungaw sa bintana at sumisigaw ng kung ano sa kanya sa pamamagitan ng kanyang rearview mirror. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis sa kakaibang ugali na ito. Sino itong weirdo? Gusto mo akong patayin pero binubusinahan mo ako para ihinto ang sasakyan ko. Sa tingin mo ba tanga ako o sadyang tanga ka lang? Idiot! Inilalabas ko ang aking anak na babae para sa kasiyahan ngayon. Wala akong oras sa iyo. Namumungay ang mata sa kaloob-looban, ungol ni Ricardo sa ilalim ng kanyang hininga habang hindi sila pinapansin. Bumusina. Gayunpaman, ang tunog ng mga busina ay lalong naging apurado mula sa kanilang likuran. Daddy, wika ni Nora na may pag-aalala sa mukha nang mapansin niyang may mali. May sasakyan sa likod natin na patuloy na bumusina ng malakas. Dapat sira ang busina nila o ano? Wala itong kinalaman sa atin, casual na pagsisinungaling ni Ricardo nang tanungin ni Nora kung bakit ang bilis niyang magmaneho kanina. Talaga? Pero daddy, bakit ang bilis mong magmaneho noon? Inosenteng itinagilid ni Nora ang kanyang ulo habang mukhang nagdududa sa paliwanag ng kanyang ama maaaring bata pa siya ngunit hindi rin siya walang muwang. Samantala sa loob ng kanilang sasakyang jeep na nakasunod na malapit sa kanilang likuran gayunpaman. Ang tanga mo. Itigil mo yang sasakyan mo. I told you already. Itigil mo yang sasakyan mo. May bomba sa loob ng sasakyan natin. Bomba. You worthless piece of crap, di bale mamatay ka, wag mo lang isama ang bata. Naririnig mo ba ako? Malakas na sigaw ni Maki na inilabas ang ulo. Gayunpaman, pagkatapos sumigaw ng ilang sandali, ang Bentley Mulsanne sa harap ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagal. Sa halip, siya mismo ay napuno ng hangin. Si Ricardo ang nagmamaneho ng Bentley Mulsanne sa oras na ito at lihim na nagulat. Ang bilis ng kanyang reaksyon ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Naisip niya na madali niyang maaalis ang mga ito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng walang ingat sa trapiko sa pagganap ng Bentley. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali sa pagmamaneho, nalaman niyang maaari pa rin silang makipagsabayan. Tila hindi dapat maliitin ang kanilang husay sa pagmamaneho at hindi sila ordinaryong tao. Noon lang, biglang lumitaw ang isang malaking dalasdi sa unahan. Nanlamig ang mukha ni Dagger habang nagngangalit ang mga ngipin at inapakan ang pedal ng gas para maabutan si Ricardo gamit ang pagkakataong ito. Napagtanto ni Ricardo ang ginagawa ni Dagger nang marating nila ang pababa at biglang bumilis. Nagbago agad ang mukha niya. Ano? Gusto ba nila siyang mabangga? Lumikha ng isang ilusyon ng isang aksidente sa trapiko. Sa pag-iisip ng ganito, malamig na napangiti si Ricardo nang sumili ang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Kinokontrol niya ang bilis niya para hindi maabutan ni Dagger para tamaan siya at hindi rin siya direktang iwanan. Beep beep beep. Walang tigil ang busina mula sa likuran. Baliw. Bibigyan kita ng surpresa. Napangisi si Ricardo sa loob-loob. Sa harap nila ngayon ay medyo kurbadong liko. May mga guardrail sa isang gilid at sa ibaba nito ay may malawak na moat. Sa sandaling ito, biglang bumili si Ricardo habang mabilis na lumingon. Ang mga gulong ay gumawa ng piercing friction sound habang sila ay nagsagawa ng perpektong drift. Ako. Ano? Napanganga si Maki at Dagger sa nangyari ang guardrail sa harap nila kasama ang tubig na tumalsik sa kanilang paligid mula sa pagkahulog sa moat sa ibaba. Bang! Walang paraan ang jeep kundi bumangga sa guardrail bago bumagsak sa tubig sa ibaba na gumawa ng napakalaking splash sound sa impact. Kabanata 266 na anong laro ang nilalaro natin? Wow! Daddy, nahulog lang yung sasakyan sa likod natin. Bulalas ni Nora na may pagtataka sa mukha mula sa backseat. Humalaklak si Ricardo at dahan-daw ang huminto sa gilid ng kalsada. Sweetheart, hintayin mo ako sa kotse. Susuriin ito ni Daddy. Gusto mo tumawag ako sa 911?
Inosenteng tanong ni Nora, ngunit ang malalaking mata ay umiikot sa paligid na parang isang maliit na gulo. Kahit anong tinginan ng mga tao, para siyang nasasarapan sa kasawian ng iba. Walang humpay na bumusina sa kanila ang sasakyan sa likuran nila, at nakakainis din si Nora. Pagkababa ni Ricardo sa sasakyan at lumapit sa rehas sa gilid ng ilog, nakita niyang may dalawang ulo na bumangon mula sa ilalim ng tubig pagkatapos ng ilang pag-alon ng tubig. Pagtingin kay Dagger na may singkit na mga mata, nakilala siya agad ni Ricardo. Hindi ba isa ito sa mga hired killer ni Romeo na nagpabagsak kay Dale noong nakaraan? Bilang karagdagan sa kanya ay isang hindi pamilyar na binata. Malamig na bumantong hininga si Ricardo at pinag-iisipan kung dapat niya ba silang alagaan ngayon o hindi. Gayunpaman, sa sandaling iyon nang muling lumutang ang kakaibang binata mula sa ilalim ng tubig, nagsimula siyang magmura ng malakas kay Ricardo habang itinuturo ang kanyang daliri na paratang sa kanya. Ang kanyang tono at ekspresyon ay labis na balisa at galit na galit. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang pagbusina ko? May bomba sa kotse mo. Bomba? What about that kid? Bakit mo siya iniwan mag-isa? Asan siya? Bilasan mo at ilabas mo yang bata dito. Gumawa ng awkward sound si Ricardo habang kakaiba ang tingin sa lalaking ito na tila nag-aalala sa kanilang kaligtasan ng biglaan. Hindi ba narito ang dalawang assassin na ito para patayin siya sa halip ay sinusubukan siyang bigyan ng babala? Pare, sabi ni Ricardo habang umiiling habang hinahawakan ang dinesarmahan na. Ito ba ang sinasabi mo? Inalagaan na. Walang problema. I didn't know your intentions were good. I'm sorry, paghingi ng tawad ni Ricardo dahil sa hindi nila pagkakaintindihan kanina. Nakonsensya siya sa ginawa niyang paglinlang sa mga ito na mahulog sa ilog ng hindi sinasadya nang sinubukan nilang babalaan siya ng mabait noon. Sa puntong ito ay biglang nanigas ang ekspresyon ni Maki habang nakatitig sa hindi makapaniwalang mga mata habang pinagmamasdan si Ricardo na hawak ang kanyang pinakamamahal na bomba na ngayon ay ganap ng dinesarmahan nang hindi muna siya kinonsulta. Aking bomba. Hingal na hingal siya habang naghahabol ng hininga na halos mamatay na sa kinatatayuan dahil sa gulat. Na-dismantle mo na ang bomba ko. My car too. My damn car has sunk in the river thanks to your stupid. You owe me compensation for my loss. Lalo pang naguluhan si Ricardo nang marinig ang mga reklamo ni Maki dahil parang siya ang may-ari ng bomba. Siya ba mismo ang nag-set up ng bomba? At tumakbo siya papunta dito sinusubukang balaan siya pagkatapos. Anong klaseng laro ang nilalaro dito? May nasagasaan ba siyang mga baliw sa labas ngayon? Napatingin si Ricardo kina Maki at Dagger na may pagkatulala bago tumalikod at naglakad palayo. Samantala, ang presidente ng Blood Slaughter Association at ang kanyang mga alipors ay nakikipaglaban pa rin sa tubig. Ang huling tingin ni Ricardo ay labis na nainsulto sa kanila. Kinalaunan ng araw na iyon, sa labas ng isang restaurant malapit sa Marin Allen, masayang hinayla ni Nora ang kamay ni Ricardo habang naglalakad sila patungo sa entrance. Nora, nagsasaya ka ba? Masayang tanong ni Ricardo habang pinagmamasdan ang masiglang kilos ng kanyang anak. Ako ay. Sagot ni Nora na may dalawang dimples sa mukha. Pagkatapos ay tumingala siya sa kanya ng may pag-asa na mga mata at sinabing, Daddy, maaari ba tayong gumawa ng mas exciting na mga bagay ngayong hapon? Gusto kong sumakay ng roller coaster. Umiling si Ricardo. Nope. Hindi pa bagay sa'yo yang rides na yan. Masyado ka pang bata. Pero Daddy, gusto ko silang sakyan. Ngumisi si Nora habang hinihila ang kamay ni Ricardo. Biglang lumiwanag si Ricardo habang nakaturo sa isang direksyon at sinabing, Hoy baby girl. Tingnan mo kung sino yun. Napalingon si Nora nang makita si Chloe at Kira na nakatayo sa malapit. Tumakbo siya na excited na sumisigaw, Chloe. Kira. Nandito din pala kayo. Doon, walang alinlangan, ay si Kira, ang anak ng pamilya Ward, at ang apo sa tuhod ni Eric na si Chloe. Dinala ni Kira si Chloe para maglaro ngayon, at nagkataon na nag-lunch sila sa restaurant na ito. Gayunpaman, dumating sila ng mas maaga at nakaupo doon na kumakain. Nang makitang tumatakbo si Nora palapit sa kanila,
nag-alinlangan sandali si Ricardo at sinundan ito. Bagamat sa huling pagkakataon ay hindi maganda ang mga pangyayari sa pamilya Ward, mula nang magkasalubong sila, naramdaman ni Ricardo na dapat pa rin niya silang batiin. Nora, anong ginagawa mo dito? Si Chloe, nang makita si Nora, ay nagpakita rin ng nagulat na ekspresyon at direktang ibinaba ang kanyang tinidor, tumalon pababa mula sa upuan. Ngunit sa sumunod na segundo, nang makita ng batang babae si Ricardo, isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Noong huling beses na nagkaroon ng episode si Nora, nag-asal si Ricardo na parang mabangis na hayop, at naaalala pa rin ni Chloe. Uncle Ricardo, nag-aalangan na bati ni Chloe sa kanya. Hi Chloe! Naramdaman ni Ricardo ang takot ng batang babae sa kanya at nakaramdam ng matinding guilt. Sinubukan niyang ngumiti at lumingon sa batang babae. Sa pagkakataong iyon, hinayla ni Kira si Chloe palapit sa kanya, bakas sa kanyang magandang mukha ang lamig. Mr. Willis, please feel free to take your daughter with you. Huwag mong takutin ang pamangkin ko, salamat. Ricardo made an sound and said, Miss Ward, I was wrong last time. I misunderstood your family. I apologize to you here. It's understandable that you don't like me, but the children don't know anything about parang close na close sila Nora at Chloe kaya hayaan mo silang maglaro. Malamig na bamantong hininga si Kira at sinulyapan ang dalawang maliliit na babae na nagkukumpulan na. Hindi maiwasang magkunot ng bahagya ang mga kilay niya. Kira, so this is where you are. I finally found you. Maya-maya lang ay may umalangaw-ngaw na boses. Pagtingin niya sa direksyon ng boses, nakita niya ang isang mataba na binata na naglalakad patungo sa kanila na may excitement na nakasulat sa buong mukha nito. Ang mga damit sa matabang binata na ito ay hindi mula sa anumang brand name na tindahan ngunit ginawa mula sa napakataas na kalidad ng mga materyales ng mga dalubhasang taga-disenyo ng damit. Mayroon siyang Audi R8 supercar key na nakasabit sa kanyang baywang at nakasuot ng limitadong edisyong Patek Philippe na relo sa kanyang palso. Sa unang tingin, mukha siyang ipinanganak sa yaman. Nang makita ni Kira ang sobrang timbang na binata, nakaramdam siya ng inis. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya kaysa kanina. Ngunit sa isang segundo lang ay sinulyapan niya si Ricardo nang may pag-ikwento bago muling tumalikod sa kanya na may mapang-akit na ngiti sa mga labi na para bang unang beses niya itong nakita. Pagkatapos ay diretsyong tumayo mula sa kanilang booth seat, kumapit siya sa braso ni Ricardo habang nakatingin sa matabang lalaki na may amusement sa kanyang mga mata na nagsasabing, Mr. Smith. What brings you here in Edoland? Saglit na natigilan si Ricardo bago mabilis na nag-react na pagtanto niyang ginagamit siya bilang pain. Samantala, tusong kumislap ang mga mata ni Kira habang iniisip, masyadong maraming beses nang sinasamantala ng bastos na si Ricardo ang pamilya ng Ward. Oras na para gamitin natin siya para sa sariling kapakanan. Kabanata 267 isa itong peke, nadudurog sa isang kurot lamang. Sa mga mata ni Kira, lolo man o pinsan niyang si Henry, ilang beses na silang nagbigay ng mukha kay Ricardo. Tinulungan pa siya ng mga ito ng ilang beses. Ngunit ang taong ito ay labis na walang galang sa pamilya ng Ward noong huli nilang pagkikita. Paanong walang anumang pagtutol si Kira kay Ricardo? Lalo na't ilang beses nang tinulungan ng pamilyang Ward ang asungot na ito, na naging dahilan para hindi siya patas. Sa pagkakataong ito, tila nakahanap siya ng pagkakataong makabawi sa pamamagitan ng paggamit kay Ricardo bilang pananggalaban sa taong grasa. Si Jude Smith, kilala rin bilang si Mr. Smith na taong matabang, ay nakita si Kira na naglalakad kasama ang ibang lalaki at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa selos at sama ng loob. Kira, pinapunta ako ng pamilya ko dito para mag-asikaso ng negosyo sa Cranford kaya naisipan kong puntahan ang lolo mo at ikaw din sa Edoland. Hehe. Humalaklak si Jude. I'm doing fine. Hindi mo na kailangang dumaan sa anumang problema sa aking account. Kumain ka na ba? May kasama kaming dalawang bata sa labas ng boyfriend ko para maghapunan kaya bakit hindi tayo sabay kumain? Walang pakialam na tanong ni Kira. Nang marinig ang mungkahing ito mula kay Kira, mas lalong nagdilim ang tingin ni Jude sa selos kay Ricardo.
Anong sabi mo? Boyfriend mo ba siya? Tinuro ni Jude si Ricardo at hindi makapaniwalang tanong. Oo. At pinakilala tayo ng lolo ko. Sabi ni Kira habang nakangiti ng matamis kay Ricardo na parang nanliligaw sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo ngunit kalaunan ay nagpa siya na makipaglaro sa pamamagitan ng pagiging kanyang kalasag minsan dahil nakonsensya siya sa nangyari noong nakaraan sa pagitan niya at ng pamilya ng Ward. Hello there. Ako ang boyfriend ni Kira Ricardo. Inilahad niya ang kamay kay Jude habang magalang na nagpapakilala. Screw off. Sino ka sa tingin mo? Dahil lang sa ugali mo, sa tingin mo ay karapat-dapat kang makasama si Kira. Anak, sino ang tatay mo? Magsalita ka. Diretsyong hinampas ni Jude ang kamay ni Ricardo, nagngangalit ang mga ngipin habang nagmumura. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na naging malamig ang ekspresyon ni Ricardo, kung hindi ako karapat-dapat, kung gayon paano magiging kwalipikado ang isang baboy na tulad mo? Anong sabi mo? You dare insult me by calling me pig. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Jude, na nanginginig ang kanyang mukha dahil sa galit. Galit na galit niyang sigaw, makinig kang mabuti bata, ako si Jude Smith mula sa pamilyang Smith sa Lilonyo. Kung may nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanila, aalis na sila. Kung hindi, kahit nasa Cranford tayo, mapapatay kita. Duya maniwala ka sa akin. Pagkarinig nito ay tumawa ng malakas si Ricardo. I don't believe you. Bakit hindi mo ako subukang ibaba? Narinig ito ni Jude at sinama ng tingin si Ricardo. Pero napagtanto niyang wala siyang kasamang bodyguard ngayon, at parang wala siyang takot sa kanya. Sa huli ay nagpasya siyang huwag gumamit ng karahasan. Sa kabila ng kanyang laki, si Jude ay hindi mahusay sa pakikipaglaban sa mga tao, at hindi rin niya karaniwang kailangang gamitin ang kanyang sariling mga kamay sa mga sitwasyon bilang isang mayaman na binata. Anak, wala akong oras sa iyo ngayon. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Matapos sumangot ng malamig sa sinabi ni Ricardo, nagpasya si Jude na huwag siyang harapin ng diretsyo bagkus ay inilipat ang atensyon kay Kira. Sa sumunod na segundo, inilabas niya ang isang napakagandang gawang kahon at lumuhad ang isang tuhod sa harap ni Kira matapos itong buksan. Ang kahon ng alahas ay ginawa na may mahusay na pansin sa detalye at ginawa pa nga mula sa platinum. Sa loob ng kahon ay nakalatag ang isang platinum na kwintas na may kumikinang na asul na sepiro sa dulo nito na kumikinang na parang panaginip na liwanag. Kahit sinong tumingin dito ay mararamdaman na parang hinihila sila sa mismong gemstone. Maraming kababaihan sa restaurant ang hindi maalis ang tingin sa magandang piraso ng alahas na ito. Kira, magiliw na sabi ni Jude habang itinaas ang kwintas sa mukha niya, itong gemstone na kwintas na ito ay kumakatawan sa nararamdaman ko para sa iyo. Binili ko ito sa isang auction sa Akuth partikular para sa iyo nang pumunta ako rito. Mangyaring tanggapin ito. Sa totoo lang, dahil sa kanyang hitsura ng nag-iisa, ang paglalaro ng gayong mga trick tulad ng pagluhod sa isang tuhod ay talagang karapat-dapat. Gayunpaman, maraming mga kababaihan na naroroon ay hindi maaaring makatulong ngunit naisin na sila ay Kira sa halip dahil sa kung gaano kalaki ang atensyon na naakit ng mayaman na binata sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kat-anji tanging piraso ng alahas. Wow! Ang ganda ng gemstone! Kung may nag-propose ng kasal gamit ang gemstone necklace na ito sa akin, then I would definitely say yes. Oo nga. Kahit walang doubt, papakasalan ko pa rin siya. Get lost. This gemstone necklace is obviously worth some money so naturally there wouldn't be any dowry involved. Paulit-ulit na nagsalita ang mga kumakain sa loob ng restaurant, lalo na ang mga babae, tungkol sa nakita nila sa harapan nila. Maging si Kira mismo ay naakit sa kagandahan ng partikular na bagay na ito sandali. However, she shook her head after considering everything. Mr. Smith, please put it away. It's too valuable. I can't accept something like that. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa mga mata ni Jude. Kira, isang taong kasing Diyos mo lang ang makakapantay sa isang bagay tulad ng Heart of the Sea pendant. Kung hindi mo tatanggapin, there all I can ang gagawin ay itapon ito. Sumilay sa magandang mukha ni Kira ang kawalan ng imek, then go ahead and throw it away.
Nanginginig ang tono ni Jude habang nakatingin kay Kira na nanatiling walang pakialam. Napatayo siya na may bahid ng inis at sinabing, Kira, kung makakasama tayo, mabuti para sa iyo at sa pamilya mo. Nakasalalay sa iyo kung makakabalik man ang pamilya Ward sa Lilonyo. Nanlamig ang ekspresyon ni Kira nang marinig ito. Mr. Smith, who I am with is my own business and has nothing to do with my family. You don't need to pressure me like this. It's useless. And besides, meron na akong nagugustuhan. Thank you for your misguided love, she added as she turned towards Ricardo with a smile that seems to suggest she was deeply in love. Nagnganga ang ngipin ni Jude at tinuro si Ricardo. This guy. Anong nakikita mo sa kanya? He then provocatively looked at Ricardo and said, Bata, nakita mo na ba itong kwintas na ito? Nagkakahalaga ako ng 5 milyong euros mula sa Akuth Auction House. Ikaw naman. Ano ang binigay mo kay Kira? Don't tell me that you're just a manghuhutot. Nang marinig ang mga salita ni Jude, napawisan si Ricardo sa pag-iisip kung gaano siya katumpak tungkol sa pagiging gold digger niya sa simula ngunit sa huli ay naging mas independent. Nakataas ang kilay ni Ricardo habang tinitignan ang kwintas na nasa kamay ni Jude bago humagalpak ng tawa. Fatty, nakaistilong bihis ka, kunwari big shot ka kay Lilonyo. Gumagamit lang ng pekeng kwintas para manlinlang ng tao, ha? Saglit na natigilan si Jude bago muling nagngalit ang kanyang mga ngipin sabay sabing, anong sabi mo? Fake. Sinusubukan mo ba akong insultuhan dahil baka sa kaibuturan mo ay alam mo na kahit peke ito ay higit pa ang halaga nito kaysa sa kaya ng iyong kawawang puwet. Kailanman kayang bayaran? Lahat ng tao sa restaurant ay tumitig ng may pagdududa at panunuya kay Ricardo matapos marinig ang sinabi ni Jude. Tama. Walang kakayanan ng lalaking ito kaya sinusubukan niyang maliitin ang iba. Anong basura? Paano nahuhulog ang isang magandang babae sa kanya? Kahit sino ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang gemstone necklace na ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Ricardo sa kabila ng pangungutya ng iba, syempre peke ito. It wouldn't even take much effort on my part since it's so low quality compared real ones. Nang marinig ang pahayag na ito, napatawa si Jude sa pag-aakalang walang maniniwala sa ganoong kalokohang pag-aangkin, ano ang sinabi mo? Sa tingin mo, sa pagdurog ng isang asol na batong sepiro ay magpapatunay ng anuman. Halika na. Kung kaya mo talagang gawin yon, ipakita mo sa amin. Kung crush mo talaga, papalitan ko na ang apelyido ko. Ang iba pang mga tao sa restaurant ay nagpakawala rin ng isang koro ng pagsirit. Sino ang hindi nakakaalam na ang mga diamante ang pinakamatigas na sangkap sa mundo? Paano sila nadudurog ng kamay? Kabanata 268 Mangyaring guro, tingnan mo. Okay. Ito ang sinabi mo. Ngumisi si Ricardo at inabot ang kamay kay Jude. Ibigay mo dito, ipapakita ko sa iyo. Natural na masisira ang pekeng batong hiyas kapag pinisil. Ngumuso ng masama si Jude at buong kumpiyansa na ibinigay kay Ricardo ang gemstone necklace mula sa platinum jewelry box. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nakisaya, lalo na ang ilang materialistikong babae na nakakita ng mamahaling susi ng kotse at relo na may pangalang tatak ni Jude. Pumwesto sila sa gilid ni Jude kahit hindi siya kaakit-akit. Ipitin mo. Kung hindi mo masira, talo ka. You can't afford one yourself, kaya huwag mong tawaging peke ang iba. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob siyang hayaan siyang pisilin iyon. Sa sandaling ito, may biglang sumigaw, Sky-Eye Carney. Hindi ba iyon ang appraisal master na si Sky-Eye Carney? Napalingon ang lahat sa isang 60 taong gulang na lalaki na inaakay ang isang 8 o 9 na taong gulang na batang lalaki sa restaurant. Nakilala agad ng ilan si Sky-Eye Carney at tuwang-tuwa silang napabulalas, si Master Carney talaga. Ipinalabas ba ni Sky-Eye Carney ang kanyang apo para masaya? How coincidental! Si Sky-Eye Carney ay isang appraisal expert. Hayaan siyang tukuyin itong blue sapphire necklace. Marami rin ang nakakilala kay Sky-Eye dahil kamakailan lang ay nagsimula siyang mag-broadcast sa isang maikling video platform na lubhang nagpapataas ng kanyang exposure rate. Sky-Eye Carney.
Ibibigay na sana ni Jude kay Ricardo ang blue sapphire necklace pero napansin niyang nalipat ang atensyon ng lahat kay Sky Eye. Nagningning ang kanyang mga mata nang maalala niyang narinig niya ang tungkol sa appraisal master na ito noon. Nginitian niya si Ricardo at sinabing, hindi ka karapat-dapat na hawakan ang kwintas na ito. Dahil may reg along dalubhasa, hayaan mong tasahin niya ito para sa akin. Sa sinabi nito, itinaas ni Jude ang blue sapphire necklace at sumigaw ng malakas kay Sky Eye, "Sky Eye Kenny over here. I am Lilonyo Smith family's Jude. Can you please help me out by giving your professional opinion?" Nang marinig ang kanyang pangalan na tinatawag ni Jude, nagulat si Sky Eye bago naglakad ng dahan-dahan habang bumubulong-bulong, "Mr. Willis." Pagkarating ni Sky Eye, tumingin muna siya kay Ricardo at nagtanong. Ngunit sa sandaling ito, binigyan siya ni Ricardo ng isang sulyap at mahinang umiling, itinuro sa halip si Jude. Agad na nahuli ang expert appraiser at nilingon si Jude na may napaka-impress na kilos. "Binata, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" "Sky Eye, I heard that you are a big shot in the appraisal industry. I have a blue diamond necklace here that I would like you to take a look at. May mga nagsasabi na fake itong blue diamond. Please authenticate it." Mayabang na binigay ni Jude ang sapphire necklace. "Oo, Master Carney, mangyaring tingnan. Ang asul na brilyante na ito ay halatang top-notch na kalidad. Paano ito magiging peke? Kailangan mong patunayan." Lahat ay nanunood. Lahat ng mga nanunood ay nagsasabi ng isang bagay o iba pa. Napasulyap si Kira kay Ricardo at lihim na nag-aalala na baka mapahiya ito sa publiko. Hindi siya nagkaimik sa mga aksyon ni Ricardo. Naisip niya na dapat lang siyang maging pananggal niya nang hindi nagdudulot ng gulo. Kung tungkol naman sa pagpapadala ni Jude ng mga regalo sa kanya o pag-provoke kay Ricardo sa mga salita nito, wala siyang pakialam sa alinmang paraan dahil hindi naman niya ito tatanggapin. Naramdaman din ni Kira na ang kalidad ng asul na sepiro na ito ay napakahusay. Nagustuhan niya ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito kaya walang paraan na maaaring ito ay peke. Sa puntong ito ay napabulala si Sky Eye, "Oh. Habang sinusuri niya ang string ng mga hiyas, hayaan mo akong makita." Ilang beses siyang sumulyap bago sinabing, saka nagpatuloy, "Mukhang maganda. Sinong nagsabing peke ang gemstone na ito?" "Siya yun." Nang marinig ang sinabi ni Sky Eye, itinuro ni Jude si Ricardo, na may ngiti sa kanyang mukha. Maraming nanunood, kapwa lalaki at babae, ang sumunod, na itinuon ang kanilang atensyon patungo sa Ricardo na may mga ekspresyon ng schadenfreude. Dahil sa selos man kay Kira, ang Diyos ang nasa tabi ni Ricardo, o paghamak kay Ricardo, lahat ay sabik na masaksihan ang naganap na drama. "Tama. Ako nga. Sky Eye, please make sure you're seeing clearly. Totoo ba itong blue sapphire o hindi?" Tumango si Ricardo, nakangiti kay Sky Eye. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Sky Eye, napagtanto na ang sitwasyong ito ay kinasasangkutan ni Ricardo at medyo nagkakasalungatan sa sandaling ito. Noong huling pagkakataon sa establishmento ni Anton, ginawan siya ng pabor ni Ricardo, na pinapanatili ang reputasyon ng Sky Eye sa harap ni Anton. Bilang isang dalubhasa sa mundo ng pagtatasa, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa mga big shot ng bilog. Sa kamakailang pakikitungo kay Monty, binanggit ni Sky Eye si Ricardo, at mula sa paraan ng pagsasalita ni Monty, malabo niyang nararamdaman ang paggalang ni Monty kay Ricardo. Lihim nitong ikinamangha ni Sky Eye at lalo pang naramdaman na hindi maarok si Ricardo. Pagkatapos ng matinding labanan sa kanyang puso, nakapagdesisyon na siya. Susunod, sa ilalim ng tingin ng lahat, maingat na sinuri ng Sky Eye ang sepiro na ito at gumamit ng ilang mga tool sa pagkilala. Tila talagang nakikilala niya ang totoo at mali. "How about it, Sky Eye? This sapphire of mine is worth 5 million euros na binili ko sa Akuth Auction House. Hindi naman ito maaaring peke, tama ba?" Confident at proud na tanong ni Jude. Ang mga manunood ay sabik ding naghintay ng sagot mula sa master appraiser na ito. Sa katunayan, para sa lahat ng naruroon ay tila isang foregone conclusion, ang sepiro na ito ay dapat na totoo.
Ang lalaking iyon ay nagsasalita lamang ng walang kaparirikon dahil hindi siya makagawa ng isang bagay na kasing halaga nito sa kanyang sarili kaya sadyang minamaliit niya ang iba. Gayunpaman, sa susunod na segundo ay nakita na lamang ni Sky Eye na tuluyang inilipat ang kanyang tingin mula sa Sephiroth. Sa ilalim ng nagulat na paningin ng lahat, dahan-dahan siyang umiling. Binata, walang imposible. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang sapphire na ito ay talagang peke. Ito ay talagang ginawa sa timog kanluran ng Pryussia, isang asol na kristal. Not a diamond. Seryosong sabi ni Sky Eye at nanghihinayang. Wow! Sa sandaling nahulog ang mga salitang ito, ang eksena ay sumabog sa isang kaguluhan. Napatulala ang lahat. Kasama si Kira na baka sa mukha niya ang pagtataka. Ano? Fake pala itong sapphire. Paano ito magiging posible? Tignan mong mabuti. Paanong posibleng peke ang asol na gemstone na ito? Nakatayo doon si Jude na nakatulala ng ilang segundo bago sumigaw ng malakas na may galit at hindi pagpayag na nakasulat sa buong mukha niya. Hindi niya matanggap ang ganoong resulta ng pagtatasa. Kabanata 269 Ako ang real deal. Tumingin si Ricardo kay Sky Eye na may nakakalokong ngiti, kumikislap ang mga mata nito na may kahulugan. Hindi niya inaasahan na makikipagtulungan talaga si Sky Eye sa kanya at magsisinungaling. Hindi inaasahan ang hitsura ni Sky Eye para kay Ricardo. Gayunpaman, hindi siya natatakot na mahuli sa isang kasinungalingan. Kahit na sinabi ni Sky Eye na totoo ang asol na kristal, may paraan si Ricardo para gawing itim ang puti. Tama, peke yan. Blue crystal lang yan, hindi diamond. Umubo si Sky Eye at nagsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bullshit. What kind of expert are you? I think you're just all talk and no action. How could this be fake when I buy it at the Akuth auction? May appraisal certificate pa nga. Tinuro ni Jude si Sky Eye at galit na sumigaw. Bakas din sa mga mukha ng iba ang pagdududa. Nang marinig ito, biglang nalungkot si Sky Eye. Kaya lang, napabulala si Ricardo, at kinuha ang gemstone necklace mula sa kamay ni Sky Eye direkta sa sarili niyang mga kamay. Sky Eye has already appraised it as fake. Hindi mo ba aminin? Fine then. Let me shut your mouth once and for all. Pagkasabi nito, ginamit ni Ricardo ang kanyang kuko upang kumamo ng ilang beses sa ibabaw ng asol na kristal sa harap ng lahat ng naruroon. Biglang may mga gasgas na lumalabas sa makintab na ibabaw nito kasama ang ilang pulbos na nahuhulog mula rito. Nanlaki ang mga mata ni Jude sa hindi makapaniwala habang ang iba sa paligid nila ay nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon. Anong nangyari? Paano niya magagamit ang kanyang mga kuko sa pagkamot ng brilyante? Ito ay imposible. You all saw that right? Sa tigas ng brilyante paano magkakaroon ng mga gasgas na gawa ng mga pako? Malamig na tumikim si Ricardo bago lagyan ng puwersa ang gemstone na nasa kamay niya. Sa isang pop na tunog, ang asol na kristal ay nagkapira-piraso sa ilalim ng pagkakahawak ni Ricardo. Casual niyang itinapon ang natitira sa lupa dahilan para lumipad ang alikabok kung saan-saan. Muli, ang buong lugar ay sumabog sa kaguluhan. Talaga bang peke? Itong magandang bagay ay peke pala. Ang teknolohiya para sa paggawa ng mga pekeng ngayon ay napaka-advanced na. First. Ang matabang baboy na ito ay orihinal na nanloloko ng mga tao. I bet pati yung mga susi ng sasakyan niya ay malamang na mga lighter. Hindi rin honest ang mga pangit. Nakakadiri. Isang grupo ng mga bystanders ang nakaturo kay Jude habang nagpapakita ng mapanlait na tingin sa kanya. Sa sandaling ito, puno ng pagdududa ang mga mata ni Kira habang sinusulyapan si Ricardo. Alam niyang isa itong top-notch expert. Ang tagapagmana ng pamilya ng Ward ay tumingin ng may sympathy kay Jude at naisip niya sa sarili, bakit kailangan mong guluhin ang lalaking ito? Ngayon, 5 milyong euro ang nawala. At nawalan siya ng mukha sa publiko. Pinagmasdan ni Sky Eye si Ricardo at bahagyang kumaibot ang kanyang mga talukap ng may bakas ng paghanga sa kanyang mukha. Mas alam niya kaysa kanino pa na ang asol na gemstone ay isang tunay na brilyante na may pinakamataas na kalidad. Ngunit dinurog ito ng mga kamay ni Ricardo.
Nakakakilabot ang lakas ni Ricardo. Ikaw. Ako. Nauutol na sabi ni Jude. Paano ito naging peke? Galit na bulalas niya. Niloko ako ng mga bastos na yan. Namula ang mukha ni Jude habang nakatingin sa pulbo sa lupa kung saan dinurog ni Ricardo ang kwintas. Nakaramdam siya ng galit at hiya sa loob. Paanong ang isang tulad niya, na nagmula sa isang kagalang-galang na pamilya, ay mahuhuli sa isang nakakahiyang sitwasyon? Namigay siya ng mahigit 5 milyong euro para sa kwintas na ito. At ngayon nawala na ang lahat. Malamig na tumikim si Ricardo at tinuya siya, haha, bakit hindi pwedeng peke? Hindi ba niloloko din nila ang mga tao? Tumabi sa kanila si Sky Eye, naaawa kay Jude na tila walang alam sa nangyari. Wala akong pakialam kung peke ang binili ko o hindi, galit na sigaw ni Jude. I still spent 5 million euros on it. What about you? Can you give something to Kira that is worth her time? Muling nabaling ang atensyon ng lahat kay Ricardo. Anyway, andito lang sila for the spectacle, not care about the consequences. Kung sino man ang nagpahiya sa sarili, mag-e-enjoy sila sa palabas. Ang paggastos ng 500 milyong euro ay isang opsyon din, sino ang nakakaalam. Ngumisi si Ricardo, tapos nag-iba ang tono niya habang ngumuso, yung red along binigay ko kay Kira, yun ang totoong kayamanan. Originally, hindi ka karapat-dapat na makita, but considering the blow you've took, I'll show some mercy at sinaktan ka ulit. Nang marinig ito, halos mapatulala ang lahat. Anong klaseng usapan iyon? Si Jude ay nalulungkot na, at gusto niyang magbigay ng isa pang suntok, na tinatawag itong isang awa. Sa sandaling ito, walang pakialam si Ricardo sa kakaibang tingin ng iba. May inilabas siya sa kanyang bulsa at iniharap kay Jude at sa lahat sa maringal na paraan. Ito ay isang bihirang brilyante na nakuha ko mula sa South Sodefo. Habang nagsasalita ay iniabot niya ang bagay kay Kira. Kira, para sa'yo yan. Paf! Paf! Nang makita ang bagay, lahat ay nagpawis ng malamig. Ang ilan ay nagbuga pa ng pagkain sa kanilang mga bibig. Natarante rin si Kira habang nakatingin sa tinatawag ni Ricardo na rare diamond. She tried her best para hindi mapahagalpak sa tawa. Anong F******? Hindi ba glass marble lang ito? Hindi ba ito ang uri ng paglalaro ng mga batang marmol? Anong klaseng biro ito? Pawis na pawis ang lahat habang nanunuya at tumatawa kay Ricardo. Napatingin si Jude kay Kira na may hawak ng marmol na nanginginig ang chubby face bago humagalpak ng tawa. Hahaha. Talo ka. Ginamit mo talaga ang laruan ng bata para lokohin si Kira. Tawanan ka lang ba dito? Sa sandaling iyon, tumangala din si Nora sa marmol na may mga tandang pananong na lumalabas sa kanyang ulo. Ito ang laruan niya. Sky Eye, hindi marunong magpahalaga ang iba. Can you please identify it? Kumpiyansa nang umiti si Ricardo habang inabot ang glass ball kay Sky Eye. Kumunat ang noo ni Sky Eye habang tahimik na sinusumpa si Ricardo sa ginawa niyang pagsisinungaling ulit. Ngayon lang siya nabigyan ng blue sapphire pero sinabi niyang peke iyon. Ngayon ay binigyan siya ng isang glass ball at hiniling na sabihin na ito ay hindi mabibili ng salapi. Hindi ito makatarungan. Ngunit sa puntong ito ay walang ibang mapagpipilian si Sky Eye kundi igiit ang kanyang mga ngipin at magsimulang makipagtulungan sa walang katuturang usapan ni Ricardo, This is really an exquisite diamond carved into an orb. Kabanata 270 ganap na niloloko ang lahat. Ang glass marble ay mukhang malakristal na may ilang makulay na pattern sa loob, tulad ng uri ng mga marmol na nilalaro ng mga bata. Gayunpaman, seryosong nakatingin dito si Sky Eye at sinabing, hindi ito ordinaryong marmol. Lahat ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. What? You mean this is made of diamond? Totoo ba? Umubo si Sky Eye at kailangang gumawa ng isang bagay. Huwag mag-alinlangan. Ito nga ay gawa sa dekalidad na brilyante, at hindi lang iyon, ginamit ni Mr. Willis ang isang pambihirang halo ng walang kulay at kulay na mga diamante upang likhain ang kakaibang pirasong ito. Isang pambihirang kayamanan lang ang maaaring maukit sa hugis na parang larwang marmol ng bata.
Tiyak na ibinigay ni Mr. Willis kay Miss Ward ang brilyante na ito bilang simbolo ng pagmamahal nito sa kanya ang pagtrato sa kanya na parang sariling anak. Hindi ba tama ba? Emosyonal na bulalas ni Sky Eye. Halos humagalpak ng tawa si Ricardo, ang galing-galing ng lahat sa paglalaro. Ang propesyonal ay talagang marunong magsalita ng walang kaparirikan. Siya mismo ay hindi makabuo ng mga salitang iyon, ngunit ginawa na ito ni Sky Eye para sa kanya. Seryosong tumango si Sky Eye habang nanatiling tuwid ang mukha. Oo, eksakto ang ibig kong sabihin. Dapat hawakan ng lalaki ang kanyang babae sa kanyang mga kamay tulad ng paghawak niya sa kanyang anak. Miss Ward, kunin mo na, aniya sabay abot ng glass ball. Lahat ng nanunood sa kanila ay nagpalitan ng nalilitong sulyap matapos marinig ang pagsasalita ni Sky Eye. Nagsimula silang mag-alinlangan kung talagang may kakaiba sa maliit na bowl ang salamin na kamukha ng ibang larwang marmol. Imposible yan. Maliwanag na ordinaryong glass bowl lang. May galit na sigaw. Bakit ka nakikipagtulungan sa talunan na ito na nagsasalita ng walang kaparirikan? Magkakilala kayong dalawa. Hinablot ni Jude ang bola mula sa kamay ni Sky Eye at marahas na ibinato sa lupa, F***King hell. Kung gawa talaga ito sa mga diamante, tiyak na hindi ito masisira. Nang makitang sinasadya ni Jude na itinapon ang brilyante, ay naging sanhi ng pagbabago agad ng mukha ni Sky Eye, nalantad siya. Alam niyang glass marble lang ito, at siguradong mababasag ito kapag nahulog ng ganito. Napanganga ang mga nanunood kasama si Kira. Bang! Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagkaroon lamang ng mahinang tunog. Ang salamin na marmol ay tumalbog sa lupa nang walang anumang pinsala. Hindi lang iyon, lumutang pa ito sa hangin na may malabong halo sa paligid. Mas maganda pa ito kaysa sa asol na gemstone mula kanina. Ano ang nangyayari? Hindi nabasag. Hindi talaga nabasag. Ito. Gawa talaga ito sa brilyante. Wow! Ang ganda! Bakit ito lumulutang? Sa sandaling nakita nila ang eksenang ito, napuno ng mga tandang ang restaurant. Parehong natulala sina Sky Eye at Jude habang pinagmamasdan ang glass ball na lumutang doon. Ang brilyante na ito ay isang uri. Tulad ng ilang mga batong jade, ito ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa upang mabuo ang sarili nito. Ang kristal na brilyante na ito na hinaluan ng mga kulay na diamante ay walang pagbubukod. Kaya't pagkatapos na tamaan ng mga panlabas na puwersa tulad ng isang ito ay ginawa ngayon lamang. Naglalabas ito ng sarili nitong espiritual na enerhiya na nagpapalutang sa sarili. Si Ricardo ay nakatayo doon at same time na nagpapaliwanag sa lahat ng naruroon. Sa katunayan, siya lang ang nag-infuse ng kanyang tunay na enerhiya sa glass marble na ito. Para kay Ricardo na matagal nang nalampasan ng master level martial arts, napakadali para sa kanya na gawin ito. Nang matapos siyang magsalita, lumipad ang glass ball papunta kay Kira. Nang makita ang eksenang ito, maraming babaeng naruroon ang napasigaw o napahiyaw pa nga. Wow! May spirituality talaga. Napakaganda. Napakaromantiko. Ang brilyante na ito ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon, tama? Higit pa riyan. Sa sandaling ito, napuno rin ng pagtataka ang mga mata ni Kira nang kusang inabot niya ang kanyang kamay upang saluhin ang glass marble. Naniniwala pa nga siya na ang tila isang ordinaryong piraso ng salamin sa harap ng kanyang mga mata ay talagang isang pambihirang diamante. Kung hindi, paanong ang isang bagay na tila isang simpleng piraso ng salamin ay naglalabas ng gayong ningning at hindi nababasag kapag nalaglag ng napakalakas? Dapat sabihin na sa sandaling ito ang lahat ng naruroon ay tila naloko ni Ricardo. Pinandilatan ni Jude si Ricardo, patuloy na nagbabago ang mukha nito. Pakiramdam niya ay lubos siyang mababa kumpara kay Ricardo, at hindi na niya kayang manatili pa rito. Kaya habang walang nakapansin sa kanya, ang young master ay mabilis na nadulas. Sa sandaling ito, umubo si Sky Eye at tumabi kay Ricardo na may pagtataka sa mukha. Mr. Willis, totoo talaga yung blue gemstone kanina. Ikaw. Crush mo. May bahid ng panghihinayang sa tono niya. Pakiramdam niya ay niloko lang ni Ricardo si Jude at itago ang hiyas para sa kanyang sarili.
Bahagyang natawa si Ricardo sa komento. Why not crush it? What if it damages your reputation, Sky Eye? It's only worth $5 million anyway, I don't care about it. Itago ito sa halip na durugan ito. Ibigay mo kay Miranda. Napangisi si Ricardo sa isiping ibigay ang ari-arian ng iba sa Diyos ang CEO. Nang marinig ito, huminto sandali si Sky Eye bago nagpakita ng pasasalamat. Maraming salamat Mr. Willis. Pinag-isipan mo talaga ako ng mabuti. Tama iyon. Ngayon ay nakipagtulungan siya kay Ricardo sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Sa pagdurog sa asol na gemstone na iyon, naprotektahan din siya ni Ricardo, dahil kahit may magtanong sa nangyari ngayon, walang ebidensya laban sa kanya. I should be thanking you instead, Sky Eye. Kung kailangan mo ng tulong ko in the future, don't hesitate to ask. Nakangiting sabi ni Ricardo. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Ricardo, ngumiti rin si Sky Eye. Kanina pa niya hinihintay ang mga salitang iyon. Ang pag-iisip noong nakaraan ay nasa bulwagan sila ng pasugulan ni Anton at kung paanong nakikita ni Ricardo ang lahat ay naramdaman niyang maaasahan niya ito para sa anumang mahirap na trabaho. Pagkatapos makipagpalitan ng contact information at ilang magagalang na salita sa isa't isa, umalis si Sky Eye kasama ang kanyang apo. Sa puntong ito ay kakaiba pa rin ang tingin ni Kira kay Ricardo habang hawak niya ang glass marble ball. Her expression shows some curiosity too, is this really a rare diamond? Hindi niya maiwasang magtanong pagkatapos ng lahat ng nakita niyang nangyari kanina. Hearing her question made Ricardo roll his eyes, how is that possible? I just fooled that fat guy. Sige, ibalik mo sa akin ang marble ball ko ngayon. I'm going to play around with my daughter tonight. Habang binibigkas niya ang mga katagang ito habang binabalikan muli ang kanyang glass marble ball mula sa kamay ni Kira sa kanyang bulsa, napaisip siya kung si Kira din ba ay niloko niya ng kalokohan para maniwala sa sinabi niya kanina. Kung ito ay talagang isang napakabihirang diamante na bato, bakit may hahayaan siyang magkaroon ng ganoong bagay? Kung may nangyaring ganoon noon pa man ay ibibigay na niya ang ganoong bagay bilang regalo na sa asawa niyang CEO.